Amen, amen. I miss this pulpit, I miss the church, I miss the people. Doon sa, talagang hindi ka pwedeng bumilis-bilis. Merong interrupter eh. Pero, nakakatuwa naman. Ang galing nung manugang na yun ni Pastor Kevin Wynn. Magaling siya. Talagang siya'y Mexican. Pero, salamat sa Panginoon. I'm so very blessed nung visit na yun talaga. Hindi ko nga po alam na ako'y magpipreach eh. Malis ako dito, hindi ko alam. Pero nag-prepare ako ng dalawa. Pero sabi niya, dumating ako doon Monday. Umalis ako dito Monday. Kaya lapit lang. Kaya lang advance tayo ng 15 hours. Kaya sabi ko sila, pag nag-rapture, late kayo ng 15 hours. Advance kami. Pero nakakatuwa talagang I'm so blessed with the family of the missionary. I think that's the real missionary. At nakita ko yung how the Lord blessed them. Nakita ko yung kanilang sacrifice, may threat. Talagang bawal doon sa, sa katulad natin, ang tawag sa atin, ang may baril lang doon yung mga pulis. Kapag nagpulis ka doon, ay wala nang training. May usapan. Halimbawa sa 1,000, every 1,000, 250 sa Welcome to Philippines. Grabe. Kukuha ka ng driver's license, sabihin mo kung ilang taon ang ilalagay mo. Kaya doon, 14 years old lang, may lisensya na, inilagay, 18 years old. Grabe, no? Okay, wag natin pag-usapan yan, pag-usapan natin salita ng Diyos. Punta tayo sa Nehemiah chapter 2. Nehemiah chapter 2. Tayo po magsagang lahat, please. Ang isang bagay na nakita ko doon ay the missionary family was blessed at binigay sa kanila, can you imagine, 1.5 hectare? Andun yung nila, tapos meron pa sa kabila. Ang parking nila, they're using 450 buses. 450 buses. Ang parking nila ay 4 na palapag. Maliban pa dun sa, grabe, talaga naman. It was a great opportunity and blessing na makapunta po doon. Okay, verse 18 ng chapter 2, Nehemiah. Ang sabi ng Bible, then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for these good works. Mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, it's a good work. At hindi lamang yung paglilingkod sa Panginoon na hindi lamang hanggang dito. Ang pinakamagandang, most exciting ay pagkatapos nito. Kaya, napakaganda itong ating pag-aaralan ngayong gabi. Tayo manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyong aming pag-aaralan, pagpalain po lingkod niyong gagamitin, para sa aking sarili, wala akong magagawa. Kung ako hindi niyo gagamitin, wala pong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now. Kayo magbigay ng salita sa aking sasabihin, na ito ay tatama sa puso ninyong mga anak at tatanggapin upang kami ay inyong pagpalain. Linisin niyo ang aming mga pusa ng karamihan. Patawad po sa iyong magsalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Ang sabi po doon, then I told them of the hand of my God. Ang nagsasalita po dito ay si Nehemiah. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for these good works. Tandaan po natin mga kapatid, ang pag-aaral natin ngayon ay effective leadership is where vision meets execution.
Ibig sabihin ay ang mabisang pamumuno ay kung saan ang pangitain ay nagiging gawa. Tandaan po natin mga kapatid, ang pinakamahalaga sa gawain ng Panginoon, of course, ay salita ng Diyos. At ang pinag-usapan natin ng leadership ay ang pinakamagandang example, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Sa bawat gawain, ang Diyos ay naglalagay ng tamang leader. At kaya effective leadership is where vision meets execution. Ibig sabihin po ay ang mabisang pamumuno ay kung saan ang pangitain ay nagiging gawa or kakaroon ng fulfillment. Tandaan po natin, kaya po a leader is effective not because he can see the future, but because he can lead others to make that future a reality. Ibig sabihin po yung mga kapatid, tandaan po natin, ang leader hindi po yan boss. Kaya nga sabi the real shepherd is Jesus Christ. The pastor is the under shepherd. See? Kaya ang pastor po ay hindi yan alipin ng simbahan. Yan ay alipin ng Panginoon para paglingkuran ang simbahan. Apo. At sasabihin yan ay kung anong pinasasabi ng Panginoon. Kaya ang tao ay pwedeng magkaroon ng vision kung ano ang kanyang dapat gawin. Ang tao ay pwedeng magkaroon ng pangarap para sa ikabubuti ng kanyang panghinaharap or future. At ang tao ay pwedeng magplano para magkaroon ng tagumpay. Pero tandaan po natin, but effective leaders go beyond dreaming. Ang effective na leader ay go beyond dreaming. Hindi lang po pangarap. Hindi lang po plano. Hindi lang po vision. Kaya kinakailangan ay magkaroon ito ng katuparan. Ito ay magkakaroon ng action, organize, motivate, and accomplishment. Kaya nga itong si Nehemiah ay ginamit ng Panginoon. Kasi po, sabi po sa verse 18, Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me, and they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Tandaan po natin, ang gawain ay pinagkatiwala. Kaya sabi ni Nehemiah, ang sabi ni Nehemiah, yung sinabi ng mga tao, let us rise up and build. So they strengthened their hands for these good works. So makita po natin dito si Nehemiah, mga kapatid, una ay nakita niya yung pangangailangan. He saw the need sapagkat the wall was broken down. Yun ang kanilang depensa. Kailangan itayo yung kota. Kaya ang Diyos, ang bilang leader, ay siyang nakakita kung ano yung vision. At bilang leader, ay hindi mo dapat sarilinin yun. Kaya ang ginawa niya, he shared the burden. And that is communication. Kaya every time na mayroong leader na magsasabi sa atin, communication ang mahalaga. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko naman alam yun eh. Hindi naman ako, siguro hindi ka nakikinig kaya hindi mo alam. Communication is very important. Maging sa tahanan, maging sa business, maging sa school, maging sa simbahan. Mahalaga ang communication. Dapat inform ang lahat ng mga members kung anong programa ng ating simbahan. Alam niyo ang pinagmanahan natin ng mga latecomers? Yun. Mga Spaniards. Doon nagsimula ako mag-Sunday school. Ang Sunday school doon ay 8 o'clock. Ay 8 nga, 8 o'clock. Pero darating ang mga tao, mga 8:25. 8:15. Sabi ko, maganda-ganda na ang training sa atin dito, ano?
Kasi pag linggo, kaunti na lang, 100 na lang yata, o less than 100 ang late. Talagang yun ang ugaling nakuha natin. Sabi, wow! Sabi ko, gusto ko sanang isigaw eh. Sabi ko, welcome to Philippines! This is what we got from you. Bakit hindi ba sila nakaintindi English eh? Grabe. Pero pag mga after 25 minutes, puno na yan. 7,000. More than. See? Bakit kaya hindi matutunan ng ibang Kristiyano yung maging punta na lalo pag linggo? Pag Wednesday, maunawaan ko kasi ang iba'y galing sa trabaho. Pero Sunday is for the Lord. From Monday to Friday, that's yours, that's ours. Wednesday night, it is our prayer meeting. We need to show the importance of prayer meeting. Tingnan nyo, pagka may meeting sa school sa inyong mga anak, hindi pwedeng wala kayo. Parents, teachers, meeting, andyan kayo. Pero dapat yung prayer meeting. The main purpose why we are here, not only to study the Word of God, but to pray together. Sama-sama tayong mananalangin. Kaya, ang nakita dito ni Nehemiah, he saw the need. Alam niyo ba kung saan ipinapakita ng Panginoon ang need sa gawain ng Diyos? Of course, sa pastor na nilagay ng Panginoon. Kung mayroon man sa tahanan na nakakakita dapat ng pangangailangan sa pamilya, ay dapat ang tatay ang una at sunod ang nanay. See? The husband or the wife. Nakikita kung anong kailangan. See, ganun din po sa gawain ng Panginoon. At alam nyo ba na pag ang attendance natin ay nag-2,000 tayo plus, tapos ay 85, kasi I talked to pastor at ang sabi niya ay pag 85% ng iyong attendance, hindi na yan lalago. Ganyan na yan. At yan mangyayari sa atin. Ganyan na lang yan. Come and go. Wala na paglago. Saan mo ilalagay ang tao? Kaya nga pagka special days, saan ang tao? Nasa labas. Kasi wala na paglagyan. Anong gagawin natin? Kaya yung mga Kristiyano, yung mga members dito, nagsasabi, bakit magpapatayo pa? Ang tanda na ni Pastor, mas matanda ka sa akin. Bakit magpapatayo pa? Kasi, alam niyo, ang tao, ang concern nila, yung dito lang. Dapat concern natin yung future. Kaya naman nangyayari sa atin, sa mga bata, anong nangyayari? Barilan dito, barilan doon. What does it show? It shows the need of the people. The need of the people is the Word of God. The need of the people is Jesus Christ as their personal Savior. Ay kasi ang ibang mga members walang ginawa kundi maupo lang at umuwi. Kaupo ka lang, magtitingin na, anong oras kaya ito matatapos? When you come to church, you come to get in, not to get out. Amen. Nehemiah saw the need. Di ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, na mayroong pastor nakakakita ng pangangailangan? Eh pag hindi na po tayo, pag nawala na po yung vision, sasabihin ko sa inyo, ganito na lang yan. Eh kung sa magiging makasarili, hindi naman ako tatagal na dito, di bahala yung susunod. That is selfish. Ganyan na lang yan. Daw pag salamat ka, Wednesday, nag-grow ang ating attendance. Pero mga kapatid, magpasalamat tayo. Dapat ang nakikita ng pastor ay makita nyo rin. So Nehemiah saw the need. Then you know what he did? He shared the burden. Alam niyo ba, kasi hindi niyo nakikita yung puso ng pastor eh. Yung burden to see the church to build more or bigger building. Kung yan nasa puso niyo.
Kaya nga, what Nehemiah did, he shared it. Kaya yung mga tao ang nagsabi, let us rise up. Hindi sinabi ni Nehemiah, so, I will build. Hindi yun. Let us rise up. Yung mga tao, bakit? Nakipag-communicate si Nehemiah. Kaya itong aking sinasabi siya, kung hindi kayo nakukonvict, it means that you don't have a burden in the Lord's work. Bakit? We send out missionaries. Ako'y natutuwa, nagpapasalamat ako sa Diyos na halos ng lahat ng galing San Pedro, they have their own buildings. They have their own house. Praise the Lord. You know why? They know how to communicate with people. They share their burden. But primarily, ang kailangan ay yung lalagyan ng tao pag linggo. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang ating attendance pag linggo, pag hindi tayo nagkaroon ng 5,000 seat auditorium, ganyan na lang yan. Sino sa inyo ang for growth? Sino sa inyo ang for 5,000 seat auditorium? Amen. Mga kapatid, so he shared. At ang ginawa, he organized the people. He organized. Anong ibig sabihin yun? Yung pong he saw the need, that is vision. He shared the burden, that is communication. He organized the people, that is leadership. And hindi lang inorganize. Hindi lang inorganize, kundi tinapos nila, they finish the wall. That is execution. Tandaan natin mga kapatid, pagka ang vision ay naging reality, mai-imagine nyo kung anong joy mayroon tayo. Ang kagandahan nga yung sa Panginoon, ang ating ginagawa ay sa pananampalataya. Because this is not our work. This is God's work. And it's a blessing na ikaw ay maging bahagi ng ganitong gawain. Looking forward to see a 5,000 seat auditorium. Ay sabi pa nga sa akin ng pastor, you know, when you reach the 5,000, the next step you're gonna have 10,000. Bakit sinabi yun? That was their experience. Can you imagine kung mayroon kang 5,000 in attendance, tapos 2,500 ay soul winners? Saan mo ilalagay yun? Salamat sa Panginoon sa ating mga outreaches. I'm telling you, yung sa Taiwan, I really praise the Lord for what they're doing there. Marami naman bago doon kasi every 12 years, tapos ka na. See? Tapos ka. Kung hindi doon 12 years ay tapos ka na, ang pinakamalagong outreaches natin ay ang Taiwan. Sana wala pa yung mga taga-Taiwan dito. Pero, akita yung how the Lord bless them. Ngayon, ang daing bago. Nagbaptize ako, I think, 9. Ang iba doon ay mga engineers. Kasi pag pinag-usapan naman yung kaligtasan, katiyakan ng langit, hindi naman tinatanong kung anong profession mo. Si Lazaro, walang profession, kundi magpalimos, pero naligtas. Yung mayaman, wala, hindi naligtas. Nasa impyerno. Mga kapatid, ay ang pinamaganda po ay makita natin dito yung vision. Dapat makita po natin. So, ginawa kong acronym yung vision. Opo. Yung vision, ginawang acronym. Yung letter V, yung effective leadership is viewing God's purpose. Dapat makita natin kung ano yung purpose ng Panginoon. Bakit gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng 5,000 seat auditorium? What's the purpose? Hindi para magpasikat. Hindi para mabago ang ugali ng leader. No. Ang leader po, walang ibang dapat gawin kundi itaas ang Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ni Kristo, if I be lifted up, I will draw men unto me. Our duty is to share the gospel.
That's what they need. Yun ang kailangan nila. Gospel that Jesus died, buried, and rose again. They need to be saved. Kaya sabi ng Bible sa Acts 2:41, then they that gladly received His word were baptized and added unto them. Added unto them, to the church. So, yung pong V stand for viewing God's purpose. Dapat makita po natin yan. Ano sabi ng Bible sa Proverbs 28 verse 18? Where there is no vision, the people perish. Kaya maraming simbahan na hindi lumalago, walang vision. Alam mo ngayon sa Facebook, marami ng mga sari-sari na. Grabe. Pero ang tinayo ng Panginoon ay local church. Amen? Hindi local church. Yung sa Facebook, hindi yan church. Kung ikaw ay mayroong hindi yan church. Ang sabi ng Bible, at idinadagdag sa kanila yung nangaliligtas. Idinadagdag saan? Sa church. Aho. So, viewing God's purpose, makita natin, anong purpose ng Panginoon? Why did Jesus establish His church? Bakit po ang Panginoon nagtayo ng kanyang church? Upon this rock, I will build my church. The foundation is Jesus Christ. Ang nagtayo ay ang Panginoon. The first members, they are sinners by grace. And God sent them out. Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Salamat sa Panginoon na tayo'y naabot. So, vision stand for viewing God's purpose. Letter I, inspiring people. Inspiring people. Nehemiah 2:17 and 18. Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for his good works. Pinalakas lang kalang kamay. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa giving. Oh. Kaya, ito pong 5,000, alam niyo mga kapatid, merong nagsabi sa akin, siguro tutulungan, siguro, sabi ko, alam niyo, ako po yung, may pagkakataon akong magsahay, pero alam niyo, sa Diyos ako nakikipag-usap eh. Basta ang sabi sa akin ni Pastor Kevin Wayne, please pray. I cannot promise, but just pray. Which is good. Wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. Amen? Ay kasi sila, ginamit din ng Panginoon, tao. See? Kaya nagkaroon silang 1.5 hectare and then building, sitting capacity ay 7,000. Inikot ko yun. Inikot ko yun. Tapos mayroon pa sa kabila. Nandun yung 4-story building na parking. Wow. Sa akala ko, yung First Baptist Church na, yung kay Pastor, Jack Hiles. Population-wise, ay grabe. Sabi ko, pag nangyari ito, binigay ito pa ng Panginoon sa San Pedro. Yung mga kabataang ito, my goodness. Walang imposible sa Panginoon. In God, nothing shall be impossible. Just keep on praying. Ang pinakamaganda, mapatunayan natin sa Diyos na tayo ay pwede niyang pagpalain ng ganun. Oh, from the pastor down to the members. Bigyan natin ng rason, tayo pwedeng pagpalain ng Diyos. Pero kung tayo off and on, hindi tayo pagpapalain. Dapat tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? So, V, viewing God's purpose. I, inspiring people. Kasi pag ang tao ay inspired, makinig, hindi naantukin. Pag ang tao ay inspired, madaling abutin ang bulsa para magbigay sa gawain.
Pag yan ay inspired, hindi tutulog, bubuklat yan ng Bible. Eh. Oh, pag yan ay inspired, mag-aabot yan ng ano. Alam nyo, I am so blessed na talagang doon ko nakita sa tao yung mga tao doon na talagang kasama ko sa soul winning. Ay gustong-gusto kong mag-share pero hindi no entiende. Kaya nag-aabot na lang ako. Sabi sa akin nakalimutan yung pangalan kasama ko, sabi niya, you speak in English and I will translate it in Spanish. Yun sinabi ko, pagdating na doon sa pagtanggap, sabi ko, okay, you explain to him how to accept. Kasi hindi ko na makapasunod yun sa panalangin ko. Yun ang mahirap doon. Pero sila, 10 minutes. Talaga mo explain nila, ang bilis lang magsalita nila ng Spanish eh. Parang automatic eh. Talagang papakita nila na ang Biblia ay salita ng Diyos, ang tao ay makasalanan, ang tao ay punta sa impyerno, pero ang tao ay may tagapagligtas. Pagkatapos nun, papasundin niya na, sunod na. Tapos, doon na naman kami. Sabi ko, I wish I can do that. I can do that, but I'm going to speak in tongues. Hindi nila maintindihan. See? Talagang there is a possibility. Pag nagdating yung mga tao, mga kapatid, after mga 20 minutes Sunday school, talaga namang nagdidilim. Kalahin mo yan? 7,000 yung seating capacity, tapos ang luag-luag pa ng aisles. Ito, mga tatlong ganyan, aisles nila. Grabe. Nakaka-bless. Kaya kahit ilang oras yun, 13 hours. One way. Japan, Mexico, 13 hours. Pero nakakatuwa naman ang blessing ng Panginoon sa buhay ko. Alam niyo kung bakit? Saan ako nilagay? Sa, business class. Tapos tatanungin ka pa, what would you like for your steak? Sabi ko, sorry, hindi ako nakain ng steak. Pamalo sa amin yan eh. Hindi, natatakot lang ako kumain ng steak kasi baka madali yung aking Huwag niyo natin pag-usapan yun, okay? So, letter V, viewing God's purpose. Letter I, inspiring people. Alam niyo, pag ang tao na-inspire, halimbawa na-convict, natuwa, talagang gagawa siyang gagawa eh. Kaya habang mainit pa natutuwa, bayaan mo ng bayaan, sige! Mamaya ma-realize niya, wala na siyang pamasahe. Magkikisakay na lang yan. Pero ang bihira yung kagalakan niya. Amen? Kasi pag natuwa ka sa isang tao, hindi ka magiging madamot eh. Diba? Kalahin mo yun, ginagawa natin sa mga bisita, nang galing sa malayo, pinakakain pa sila. Why are we doing that? Because of their souls. To fulfill God wants us to do. And then number 3, letter S, setting the example. Setting the example. Ang sabi ay 1 Timothy 4:12, let no man despise the youth, but be thou an example of believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Alam niyo kung lahat tayo magiging example sa soul winning, pambihira. Magiging example tayo sa pagpunta ng simbahan on time. Magiging example tayo sa pagbibigay. Pambihira. Sabihin ko sa inyo, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Ewan ko po. Talagang minsan ako'y tinitingnan ko yung records ng giving. Minsan meron mga tao talagang hindi faithful eh. Tandaan natin mga kapatid, ang award ng Diyos, not according to the perfect attendance. Meron nagsabi, alam mo, Pastor, wala akong absent dito. Hindi ko lang matanong.
Ay, yung iyong giving, may absent? See, ang batayan ng reward ng Panginoon ay faithfulness. It's not according to, if it is a big amount or ano man, hindi ho. Faithfulness. Yun ang batayan niya. Tayo ay maging example. Kung ang bawat tatay ay magiging example sa kanyang pamilya, bawat nanay magiging example sa mga anak na babae, at ang mga tatay magiging example, good example sa mga anak na lalaki, I'm telling you, we're gonna have a great church. And we are going to produce a great future of this church. Sabi ko nga, kung totoo sabi ko, hindi ko alam kung ilang taon na lang ako dito. Pero I'll just do. Gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Hanggang kaya. Si Pastor Kevin Wynn ay may nilagay na siyang, kung siya ay kukunin ng Panginoon, mayroon na. Pero sabi niya, hindi ako alis dito hanggang hindi ako kinukuha ng Panginoon. Kaya gandang example yung ganong tao. Eh, kita mo siya talagang, he is hardworking man. So, I said, letter V, viewing God's purpose. I, inspiring people. S, setting the example. And then, letter I, implementing the plan. Implementing the plan. James 1:22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. What is our plan? We are planning, if it is God's will, and I know it is God's will, we are planning to have a 5,000-seat auditorium. Sabi ng iba, akala ng ibang mga pastor, ang yaman natin. Buti pa kayo talagang yaman-yaman nyo. Sabi ko, wala kaming, alam mo kung magkano, kung ilan, ilang milyones yung kailangan, nakalimutan ko ng in-estimate ng architect. Pero alam mo, sa akin, ilang man zero yan mga kapatid, bahala ang Diyos sa numbers. See, hindi magbibigay ang Diyos ng vision kung hindi niya isusupply ang pangangailangan. Oo. Kung hindi niya isusupply. Kaya, implementing the plan. See? Kaya kailangan pong ma-implement na ito. Kasi, 6 months na lang, 2027 na. Another 12 months, 2028 na. Another 12 months, election na. Dapat may makitang malaking building dito, landmark of the gospel. Landmark that Jesus died on the cross of Calvary because of our sin. Landmark that Jesus saves. Not by religion, not by church, but what Christ done on the cross of Calvary. Amen. And then letter O. Letter O. Vision. Overcoming obstacles. Overcoming obstacles. Nehemiah chapter 4, verse 6 to 9. Ang sabi ng Bible, so built with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof. For the people had a mind to work. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Amorites and the Ashdodites heard that walls of Jerusalem were made up, and the breaches began to be stopped, then they were very wroth, and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder. And nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Sa gawain may obstacles. May merong against dyan. Nung mag-start pa lang dito ng building noon,
Lahat yan. Against. Pero tingnan, ang Diyos gumawa. Sila ang pinaalis ng Panginoon. Mananalo ba sila sa Diyos? Ay gawain niya ito. Nagkaroon pa namang away-away dyan, pero mabuti lang, wala ako. See? Hindi sila magtatagumpay. Sabi ni Paul, if God is for us, who can be against us? Hinamon pa nila si Nehemiah habang alam mo, pag may ginagawa ka sa Panginoon, may mga kontrabida. Pero ang pinakamalungkot ako, alin ko yung mga unsaved, normal yun na against sila. Yung mga members na iba na against, bakit magpapatayo? Saan kukuha ng pera? Hey, none of your business. It is God's business. Tuloy lang po tayo mga kapatid. Tuloy lang. Overcoming obstacles. Nakakalungkot yun. Miyembro ng simbahan, siya ang ayaw. Sino nga yung kalaban na na binigyan ng ilang thousand yun? Si David ba yun? Yung, kalimutan ko na yung, hanggang nakarating, nagkaroon ng 300. Si Gideon. Yeah? Si Gideon. Ilan yung nawala? 30,000? 32,000 sila, di ba? Ang unang umuwi, yung mga duwag, uwi. Ilan yung umuwi? 22,000. May kipaglaban sila. Uwi, 22,000. Sabi ni Gideon, Panginoon, aboy, grabe naman to. 10,000 na lang to. Sabi ng Panginoon, hindi, kulang pa yan. Anong gagawin ko, Panginoon? Dali mo sa ilog. Sino mang uminom katulad ng pag-inom ng aso, huwag mo isasama yan. Dinala niyo doon sa ilog. Paano pag-inom ng aso? Ganyan, di ba? Pag ganyan inom ng aso, itulak mo lang, tapos ka na. Ang inom ng sundalo, sasalok ng isa, pero yun. 300 ang naiwan eh. 300 versus marami, pero silang nagtagumpay. Kasi hindi mga duwag. Kaya ang gawain ng Diyos may kanyang patakaran, may kanyang sistema. Sabi ng Bible ay, ang sabi ng banal na kasulatan ay, your thought is not my thought and your will is not my will. Kaya sa paraan ng Panginoon, hindi paraan ng tao. Kasi pag sa paraan natin yan, ang iba magiging mayabang, kung wala ako dyan, walang mangyayari. Pero ang dapat ma-recognize lagi ay gawa ng Diyos. Amen? And then letter N. Letter N. N stands for never quitting until the work is done. Until the work is done. Never quitting until the work is done. Galatians 6:9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Faint not. Never quitting until the work is done. Alam niyo, nakakalungkot. Sa Amerika, sa Facebook, may mga nakalagay, masimbahan ng mga walang pastor. Hindi makatagal ang mga pastor. Alam ko bakit? Kasi ang nasusunod yung mga members. Meron silang board of deacons. Yun, susunod. Sa Amerika ngayon, pag nagpastor ka ng 3 years, nakapanatili ka, maayos kang pastor. Ay si Pastor Kevin Wynn, 40 years na doon. Kaya, salamat sa Panginoon.
Ako nagpapasalamat sa mga members na talagang sila ay prayerful, very cooperative, and they recognize the authority that was given to the pastor. Oh. And the pastor must submit sa Panginoon na tumawag sa kanya. Never quitting until the work is done. Kaya mga kapatid, a vision without action is only a dream. Dream lang yan. Panaginip, pangarap, pangitain. Mga kapatid, bakit ibinigay ng Panginoon niya sa atin? Yung dream na yan to have a 5,000-seat auditorium. So a vision without action is only a dream. Action guided by God's vision become a ministry that changes lives. Ito ang pinamagandang gawain kasi ito nagbabago ng buhay ng tao. Yung mga tamad, tinuturuan na maging masipag. Yung mga reklamador, tinuturuan na sumunod. Di ba nagbabago yun ang buhay ng tao? Yung mga lasinggiri, binabago ng Panginoon. This is the greatest ministry. This is the greatest work. At ang pinakamaganda, ang ating sandata ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos, the perfect Word of God. Na marami mga simbahan na nagbabago ang paniniwala. Dati ito inspired, ngayon hindi na. Ano naman ang susunod? Salamat sa Panginoon. Sa buong ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ay hindi pa nagbabago. This church is started with the King James Bible, the inspired Word of God. At hanggang ngayon, I never plan to change. Because the Bible, the Word of God, changes life. Ito ang nagbabago ng buhay ng tao. Si Apostol Pablo na sabi, pinuno ng makasalanan, binago ng Diyos. Hindi lang binago, kundi ginawa pang apostles. Mga kapatid, huwag tayong manghinayang. Huwag tayong manghinay sa ginagawa natin sa Panginoon. Sapagkat ito lamang yung gawain na makikita natin pag-akyat natin sa langit. Ito lamang yung gawain na siyang makikita natin pag-akyat natin sa langit, mga kapatid. Kaya ang mahalaga lang po ay ang mahalaga lang, ipanalangin natin yung may mga tungkulin na sila ay bigyan ng wisdom ng Panginoon to stay humble and be obedient to God. Kaya ang kailangan ay godly leadership where God's vision is followed by faithful action. Yan po ang kailangan natin. Huwag natin kalilimutan, a very simple terms, a leader is not measured merely by what he plans, but by what he accomplishes. Kung ano yung accomplishment ng Panginoon sa kanyang buhay. Huwag natin kalilimutan, anumang nagawa natin sa ministry ng Christian Bible Baptist Church, hindi natin gawa yan. Accomplishment ng Diyos yan sa buhay natin. Ang Diyos ang nag-a-accomplish niyan sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. Ang Diyos ang nagbibigay ng strength. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan. Sabi niya, I will supply all of your need. Mga kapatid, napakahalaga na makita natin sa gawain ng Panginoon ay ang effective leadership where vision meets execution. Huwag natin kalilimutan. Kung darating ang Panginoon, ay Pastor, paano yan? Pagka dumating ang Panginoon, ay ginagawa pa yung building natin, yung 5,000-seat auditorium, pag ginagawa yan, anong gagawin natin? Kung gusto mo magpaiwan ka, kami diretso na. Ang pinakamaganda, madat ka tayo, may ginagawa. Hindi yung ikaw, darating ka ng Panginoon, katatapon mo pa lang ng upos ng sigarilyo. Ha? Ang pinakamaganda yung madatngang kasabi ko nga, yun ang aming sa Mexico. Ha? Kung ayaw tumanggap, basta tanggapin niya lang. Tanggapin niya lang. Ay ayaw nga siyang tumanggap, basta tanggapin niya lang yung trucks. Bayaan mo siyang pumunta sa impyerno, tangay-tangay niya yung trucks. Yun ang dapat nating gawin. Mga kapatid,
Ako naniniwala na ang lahat nandito ngayon pong gabi ay naunawaan niyo pong salita ng Diyos. At ang privilege natin kung tayo maging bahagi. Wala tayong madadala sa langit, kaya ibigay natin para sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ang madadala natin sa langit ay mga taong maliligtas at babaguhin ng Diyos at doon magtitestify, we got saved because. Akalain meron akong tinanggap na text. Sabi niya, Pastor, I am your product in Cagayan de Oro when you preached there 1994. Now I'm here in Mindanao, in Muslim country, in Muslim place. Sabi niya, and I'm preaching the gospel. Na-save siya 1994. Siya dahil product doon. Kaya hindi ko naman alam yan. Kaya pag tayo naglilingkod sa akin, hindi natin alam. Because we are doing it for Him, not for others. Ang pinakamaganda yung accomplishment ng Diyos sa buhay natin. Pinangarap po makarating ng Mexico, Pampanga. Pero alam niyo, pag sumunod ka lang, sumunod sa Panginoon, let God be God in your life. Amen? God will give us this 5,000-seat auditorium. I believe that. I trust God on that. Tayo po'y magsayang lahat. Ako po iniwala na ang Panginoon ay nangusap sa ating puso. At lalo pa tayong maging prayerful, mga kapatid, sa ating vision na ibinigay ng Panginoon. Dapat lalo pa tayong maging prayerful. Viewing God's purpose, inspiring people.